Isang araw habang naglalakad sa loob ng isang kuweba ang demon at kinikilalang great magician na si Romberg ay may nakaengkwentro siyang mga mababangis na lobo. Matapos niyang mailigpit ang mga ito ay nakita niya sa unahan ng mga biktimang tao kaya kapang kanilang anak na sanggol pa lang. Dahil buhay pa ang sanggol ay nagpasya siya na ampunin na lang ito. Pinangalanan niya itong Ike at habang lumalaki ito ay tinuturuan niya na din ito ng iba't ibang klase ng mahika. Para naman maitago ang totoong katauhan nito bilang isang tao ay pinapasuot niya ito ng balabal at maskara. Makalipas ang ilang taon ay naging miyembro na din ito ng Demon Lord's Army at naging Undying Brigade Commander siya ng 7th Army Corps. Nagpa siya ang Demon Lord na umpisahan na ang pagsalakay sa mga tao at si Ike ang Brigade Commander na namuno dito. Dahil sa taglay niyang galing sa pamumuno ay nagawa nilang masakop ang impregnable fortress city ng Arsnam sa loob lamang ng isang linggo. Dahil dito ay napahanga niya ang kanyang commander na si Zephyro. Pero hindi naging madali para sa kanya na makita ang kalagayan ng mga taong nasaktan sa labanan dahil may puso pa din siya ng isang tao. Naglagay siya ng makapangyarihang barrier sa paligid ng silid na kinaroroonan niya para walang demon na basta-bastang makakapasok habang wala siyang maskara. Ngunit nagulat na lang siya nang makita niya sa ilalim ng mesa ang isang babaeng katulong. Dahil sa pagmamakaawa nito ay nauntog tuloy ito dahilan para mawalan ito ng malay. Sakto namang dumating ang alalay niyang si Jiran kaya hinayaan niya na lang muna ito. Ilang sandali lang ay nakipag-usap sa kanya ang mga mamamayan ng Arsnam dahil gusto ng mga ito na malaman kung magkano na ngayon ang ibabayad nilang buwis sa Demon Lord's Army. Matapos niyang sagutin ang mga ito ay bigla na lang siyang na-teleport sa ibang lugar kung saan inatake siya dito ng isang golem. Pero alam niya na ang kanyang commander ang may gawa nito kaya ginamit niya na ang kanyang mahika para talunin ang golem. Hindi akalain ni Zephyro na ang batang nagtatago palagi sa likod ni Romberg ay isa ng ngayong malakas na sorcerer. Tanging si Zephyro lang ang demon na nakakaalam sa sekreto niya bilang isang tao. Nalaman niya na kaya pala gusto siyang makita nito ay dahil gusto umano siyang makita ng Demon Lord o ni Dairakuten. Sa tingin ni Zephyro ay baka napamangha niya din ang Demon Lord kaya magtutungo sila ngayon sa Demon Lord's Castle. Para hindi mahalata ng mga bantay na isa siyang tao ay pinalibutan ni Zephyro ng mahika ang buo niyang katawan. Hindi naman nagulat pa ang mga bantay dahil apo siya ng Master Magician kaya dito niya lang nalaman na kilala pala talaga ang kanyang lolo. Pagkapasok nila ng kastilyo ay muli niyang inalala ang mga nagawa ng kanilang Demon Lord. Ito din ang unang beses na makikita niya ito kaya hindi niya maiwasan na kabahan. Akala niya ay isa itong nakakatakot na demon pero nang makaharap niya na ito ay nagulat siya na isa pala itong babae. Habang nag-uusap na sila tungkol sa naging tagumpay niya sa pagsakop sa Arsnam ay hindi niya maiwasan na magpakumbaba dahilan para maisip tuloy ng Demon Lord na para siyang isang tao. Pero matapos sabihin ni Zephyro na apo siya ni Romberg ay naisip na lang ng Demon Lord na baka dito niya ito namana. Ang isa pa palang ipinagtataka ng Demon Lord ay kung bakit hinayaan niyang mabuhay ang mga mandirigma sa panig ng mga tao at pati na din ang commander ng mga ito. Buti na lang ay may nakahanda na siyang sagot na natutunan niya din sa kanyang lolo. Gayunpaman ay hindi pa din maiwasan ng Demon Lord na mapansin na naiiba siya sa mga demon at nais nito na makita ang totoo niyang mukha sa susunod nilang pagkikita. Dito na nagtapos ang kanilang pag-uusap kaya nakahinga na din siya ng maluwag. Dito na sinabi sa kanya ni Zephyro ang gantimpala umano ng Demon Lord sa kanya pero parang isa din itong parusa. Ito ay dahil siya umano ang gagawin ruler sa bayan ng Ivalias na siyang magsisilbing frontline ng kanilang hukbo. Misyon niya dito ay protektahan ito at doblehin ang buwis na makokolekta niya. Pagkabalik niya sa Arsnam ay ginising niya ang babaeng katulong na muling nagmakaawa sa kanya. Kaya nilinaw niya na dito na wala siyang balak na iligpit ito. Nagpakilala ito sa pangalang Sati at ginawa niya itong personal maid niya dahil alam na nito ang kanyang sekreto. Kaya isinama niya na din ito sa Ivalias pati ang ibang demon na pinapamunuan niya. Kagad nilang sinimulan ng pag-aayos ng mga pader bago pa man magsagawa ng pagsalakay ang mga tao. Dahil sa ginawa niyang estratehiya ay napapamangha na lang si Jiran sa kanyang katalinuhan. Kaya naiisip na din ito na baka siya na ang susunod na maging Demon Lord. Habang nakikipagdigma naman ang ibang Demon Lord's Army sa hukbo ng Rosaria ay nalaman nila na nagpaplano na ang mga ito na makipag-alyansa sa ibang bansa. Alam ng Demon Lord na darating din ang araw na ito kaya naisip niya na ipaubaya na ito kay Ike. Kagad na nagtungo sila Ike at Sati sa Rosaria para kumpirmahin ito. Habang naglilibot-libot sila ay napahinto si Sati sa nagpapalaro sa eskinita para subukan ang kanyang swerte. Akala ng nagpapalaro ay may maloloko na naman siya ngunit alam pala ni Ike ang ginagawa niyang pandaraya. Dahil dito ay binugbog tuloy siya ng kanyang mga naloko. Nang ipinagpatuloy na nila Ike ang pagmamasid ay napansin niya na parang nagmamadali ang mga kawal kaya naisip niya na baka totoo nga ang Alliance of Kings.
Ilang beses na din itong ginagawa ng mga tao at tuwing ginagawa nila ito ay napipilitan ng mga demon na umatras at bumalik sa Doberberg. Nababahala naman si Sati sakaling abandonahin siya ni Ike dahil kahit maging malaya siya sa kamay ng mga demon ay babalik naman siya sa pagiging alipin katulad ng mga bata na nakakulong. Sinabi na lang ni Ike na wala itong dapat ipag-alala dahil ang kanilang Demon Lord ang siyang pinakamatalino at pinakamalakas na demon sa kasaysayan. Magpapatuloy na sana sila nang may tumawag sa kanila at ito ay ang nagpapalaro kanina. Gusto nito na makapaghiganti kay Ike at para na din makuha si Sati. Matapos makita ni Ike na walang ibang tao sa paligid ay dito na siya gumamit ng kanyang kapangyarihan. Katapos ay ginamit niya ang Ice Spear para hindi na makagalaw ang mga ito. Sinamantala niya ang pagkakataon na ito para magtanong tungkol sa pagiging aktibo ng mga kawal sa syudad. Nalaman niya na may pinaplano pala ang hukbo ng Rosaria na atakihin ang Ivalias bago pa man mag-umpisang kumilos ang Alliance of Kings. Naisip niya kagad na kaya ginagawa ito ng Rosaria ay para makuha nila ang karangalan at makaangat sa ibang bansa. Ang napili naman ng Rosaria para pamunuan ng hukbo na aatake sa Ivalias ay ang White Rose Knights commander na si Alistair. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at kaagad na pinalakad na si Alistair. Pagkabalik nila Ike sa Ivalias ay biglang dumating dito ang succubus na si Lilith at may gusto kay Ike. Dito na sila nagkakilala ni Sati na kaagad nitong itinuring na karibal kay Ike. Makalipas lang din ng ilang oras ay nakapwesto na sa di kalayuan ng Ivalias ang hukbo ni Alistair. Ngunit bago pa man sila makaatake ay bigla na lang nagpakita ang mga kalansay na nakabantay sa palibot ng Ivalias. Dito na din kumilos ang ibang demon at dahil hindi ito inaasahan ni Alistair ay napilitan siya na paatrasin ang kanyang hukbo. Habang pinapanood ni Ike ang pag-atres nila Alistair ay hindi niya alam na may aatake sa kanya mula sa likuran. Hindi niya na ito nailagan at kaagad siyang nawalan ng malay. Matapos namang malaman ng general ni Alistair ang ginawa nilang pag-atres ay sobra itong nadismaya kaya nagpa siya ito na ipakulong si Alistair. Nang magkamalay si Ike ay nagulat na lang siya nang makita si Zephyro na natutulog din sa kanyang higaan. Ito pala ang gumamot sa natamo niyang sugat mula sa palaso. Pinayuhan siya na magpahinga muna dahil isa pa din siyang tao. Kinuha niya ang palaso na tumama sa kanya at dahil nagmula ito sa likuran ay gusto niya munang kumpirmahin kung kagagawan ba ito ng mga kalaban o may traidor sa kanyang hukbo. Inatasan niya si Jira na alamin kung nasaan na ngayon si Alistair at nang malaman niya na nakakulong na ito ay kaagad siyang lumakad para puntahan ito. Kasama si Lilith ay pinasok nila ang kulungan na madali lang nilang nagawa. Pagkapasok niya sa pinagkulungan kay Alistair ay bigla itong umatake kaya napilitan siya na pigilan ito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at kaagad itong tinanong kung may ipinadala ba itong assassin sa Ivalias para ipaligpit siya. Pero dahil sa kanyang pananalita ay nagtaka na din si Alistair kung isa nga ba talaga siyang demon. Matapos malaman ng mga prison guard na may nanghimasok ay sinamantala ni Alistair ang pagkakataon na ito para tutukan ng patalim si Ike. Pagkalapit ng mga kawal ay dito na gumamit ng mahika si Ike para pahinain ang kanilang pandama. Matapos niyang patulugin ng mga kawal ay bigla naman siyang inatake ng higanteng kawal. Ginamitan niya ito ng kanyang kapangyarihan pero iniligtas din niya ito kaya nagtaka si Alistair. Ilang sandali lang ay bumigay na din ang inaapakan ni Alistair pero mabilis na kumilos si Ike para iligtas siya. Dito na din nagpakilala si Ike at muling tinanong si Alistair kung may ipinadala ba itong assassin sa Ivalias. Ngunit hindi pa din sumagot si Alistair kaya gumamit na si Ike ng mind reading. Ilang sandali lang ay dumating dito si Lilith at nang matapos si Ike ay umalis din sila kagad. Base sa kanyang mga nakuhang impormasyon sa utak ni Alistair ay masasabi niya na wala itong kinalaman sa tangkang pag-assassinate sa kanya. Pagkabalik nila sa Ivalias ay ipinatawag niya ang buong hukbo para din gamitan ng kanyang mind reading. Dahil walang kinalaman si Alistair sa assassination ay malakas na ang kanyang kutob na isa sa mga ito ang umatake sa kanya. Ilang sandali lang ay natuntun niya na ang espiya kaya kagad niya itong nilapitan. Wala na itong nagawa kundi sabihin ang lahat na nalalaman nito. Pinuntahan niya si Zephyro para ipaalam dito na ang Vice Commander ng 7th Corps na si Jace ang traidor sa kanilang hukbo. Hindi naman nagdalawang isip si Zephyro na panagutin ang traidor na ito. Kaya kinabukasan mismo ng umaga ay binisita ni Ike si Jace sa bayan kung saan ito nakatalaga. May hinala na ito na alam na ni Ike na siya ang mastermind sa assassination kaya tinipon niya lahat ang kanyang hukbo. Pero bago pa man sila makaatake ay pinaulanan na sila ng mga bulalakaw ni Zephyro. Nililigpit naman ng mga tauhan ni Ike ang ibang tauhan ni Jace na sumusubok na tumakas. Inutusan ni Jace ang iba niyang tauhan na atakihin si Ike at sinamantala niya ang pagkakataon na ito na tumakas. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay nagulat na lang siya nang bigla siyang inatake ni Ike. Naglaban silang dalawa pero dahil mahina si Jace sa labanan ay madali lang siyang tinalo ni Ike.
Naisip nito na hikayatin na lang si Ike na sumali sa kanilang grupo at magtulungan sila na magsagawa ng rebelyon laban sa kanilang Demon Lord. Nang tumanggi si Ike ay kaagad siyang inatake ni Jace pero nailagan lang ito ni Ike. Dito na dumating si Sephiroth pero wala pa man siyang ginagawa na kahit ano kay Jace ay unti-unti nang nilalamon si Jace ng lason. Sinubukan ni Ike na gumamit ng antidote spell ngunit hindi ito umubra. Bago pa bawian ng buhay si Jace ay nahikayat pa siya ni Sephiroth na sabihin kung sino ang nag-utos sa kanya. Ito pala yung commander ng Third Corps na si Basteo kaya kaagad silang nakipagkita sa Demon Lord para ipaalam ito. Pero andito din pala si Basteo na may nauna ng sinabi sa Demon Lord. Sinabi pala nito na gusto lang siyang i-frame up nila Sephiroth sa pagligpit ng mga ito sa kanilang Vice Commander. May hinala siya na gusto lang maaga nila Sephiroth ang buong hukbo ng Third Corps. Ngunit alam pala ng Demon Lord kung ano talaga ang pinaplano ni Basteo. At bagamat totoo naman ang katapatan ni Sephiroth sa kanya ay may pagkukulang naman ito sa paghawak sa kanyang hukbo. Kung tutuusin ay parehas sila na dapat managot pero ayaw ng Demon Lord na mawalan ng dalawang commander. Pero dahil ayaw din niya na palampasin lang ito ay magsasagawa na lang siya ng duelo. Ang duelo na ito ay hindi direktang labanan sa pagitan nila Sephiroth at Basteo kundi titingnan dito kung paano nila papamunuan ng maayos ang kanilang hukbo na binubuo ng mga puppet. Gusto ni Sephiroth na si Ike ang magsilbing commander ng kanyang hukbo dahil kung talento lang bilang commander ang pagbabasehan ay sigurado siya na nalampasan na siya ni Ike. Hindi na nagawa pang makatanggi ni Ike kaya minabuti niya na lang na mag-isip ng magandang plano kung paano niya magagamit ng maayos ang mga puppet. Humingi siya ng ideya kay Sati baka sakaling may maisip itong magandang plano. Nang imungkahi ni Sati ang crossbow ay dito na naisip ni Ike ang baril dahil sigurado siya na hindi ito alam ni Basteo. Alam niya na kayang-kaya ni Sephiroth na makalikha nito ngunit nang makausap niya si Sephiroth ay itinanggi lang nito na makakagawa siya ng baril sapagkat hindi pa naman umano niya ito nakikita. Hindi maintindihan ni Ike kung bakit pa relax-relax lang si Sephiroth kahit pa na ang buhay nito ang magiging kapalit sakaling matalo siya sa duelo. Pagsapit ng gabi matapos niyang maligo ay bigla na lang nagpakita sa kanya ang Demon Lord. May dala ito na pinabuksan sa kanya at ito pala ay mga baril. Alam pala nito na nangangailangan siya ng mga baril at alam din nito na siya si Ike. Sinubukan pa niyang itanggi na siya si Ike ngunit ayon sa Demon Lord ay si Romberg umano mismo ang nagsabi dito pati na din ang pagiging tao niya. Nagtaka siya kung bakit hindi siya pinaligpit kaya sinabi na din ng Demon Lord na ito ay para tuparin niya ang pangarap nito. Malaki ang tiwala nito na taglay niya ang kakayahan para matupad ang pangarap nito. Pagsapit ng araw ng duelo ay napansin ni Ike ang suot na armor ng mga puppet ni Basteo. Ayon kay Basteo ay regalo umano ito ng Demon Lord dahil siguro gusto talaga ng Demon Lord na siya ang manalo sa kanila ni Ike. Dahil dito ay napaisip si Ike kung gusto lang ba ng Demon Lord ng patas na laban o gusto lang siyang subukan nito. Pagkaumpisa ng duelo ay nalagasan kaagad ng maraming puppet si Ike dahil sa iba't ibang klaseng sandata na hawak ng mga puppet ni Basteo. Akala ni Basteo ay sigurado na ang kanyang panalo ngunit nagulat na lang siya nang pinagamit na ni Ike sa kanyang mga puppet ang mga baril. Gamit ito ay mabilis na naubos ang buong hukbo ni Basteo dahilan para si Ike ang tanghaling panalo sa duelo. Pagkalapit ng Demon Lord kay Basteo ay pinapili si Basteo kung siya na lang ba ang magliligpit sa kanyang sarili o ang Demon Lord na ang gagawa nito. Pero may ibang pinaplano na pala si Basteo at dito niya na pinaatake ang kanyang alagad sa Demon Lord. Kahit napigilan ito ng Demon Lord ay may kasama pala itong pampasabog at dito na din sumabog ang iba't ibang bahagi ng arena. Maliban dito ay isa-isa ding pinaligpit ni Basteo ang mga demon na nagbabalak pang lumaban. Kampante si Basteo na di magtatagal ay siya na ang hihiranging bagong Demon Lord. Inalok pa niya si Ike na sumuko na lang din at bibigyan pa niya ito ng magandang posisyon. Ngunit tumanggi lang si Ike dahil alam niyang kahit minsan ay hindi magiging Demon Lord si Basteo. Dahil dito ay pinaumpisahan na ni Basteo na paatakihin kay Ike ang kanyang mga alagad. Kahit sobrang dami ng mga ito ay hindi man lang nila magawang makapatama ng maayos kay Ike. Wala silang magawa sa mga binibitawang atake ni Ike dahilan para unti-unti lang silang nababawasan. Ilang sandali lang ay sinugod na mismo ni Ike si Basteo na siyang ikinagulat na lang ni Basteo. Gayunpaman ay hindi pa din ito naging sapat para tuluyang iligpit si Basteo. Muli nitong pinaatake kay Ike ang mga alagad nito sa pagbabakasakali na maubusan na ng mahika si Ike. Dahil hindi tumatalab sa mga undead ang dark magic ay dito na nagpasya si Ike na gumamit ng white magic. Gamit ito ay mabilis lang nalulusaw ang mga undead dahilan para mabahala si Basteo. Susubukan pa sana ng isa nitong alagad na punteryahin si Ike ngunit napigilan na ito ni Sephiroth. Dito na din nagsidatingan ng hukbo ng 7th Army Corps para kalabanin ang hukbo ni Basteo. Bigla ding nagpakita dito ang Demon Lord na siyang ikinagulat ni Basteo.
Binigyan nito ng pagkakataon si Basteo na kung matalo nito si Ike ay hindi niya na ito ililigpit. Dahil kampante si Basteo na matatalo niya si Ike ay kaagad niyang inumpisahan ng pag-atake kay Ike. Paulit-ulit siyang umatake habang si Ike naman ay gumagamit lang ng barrier para sanggain ito. Pagka-atake niya ng dark magic ay tinapatan nito ni Ike ng white magic kaya nagulat na lang siya nang maluso ang kanyang kamay. Napaisip na lang si Zephyro kung kailan pa ito natutunan ni Ike habang ang Demon Lord naman ay hindi na masyadong nagulat. Pagkasugod muli ni Basteo ay dito na sinira ni Ike ang gamit nitong espada. Muli itong gumamit ng dark magic kaya tinapatan ito muli ni Ike ng white magic. Dahil napuruhan ito ni Ike sa katawan ay dito na ito tuluyang natalo. Ilang sandali lang ay lumapit kay Ike ang Demon Lord para alokin siya na maging commander ng 3rd Army Corps. Dahil hindi pa makasagot si Ike ay binigyan siya ng oras ng Demon Lord na makapag-isip. Kinabukasan ay kinausap ni Zephyro ang Demon Lord para tutulan ang inalok nito kay Ike. Ayaw ni Zephyro na mawala sa kanyang hukbo si Ike at siya dapat ang masusunod dahil sa kanya ito nagsisilbi. Dumating dito si Ike para sabihin na sa Demon Lord ang kanyang desisyon. Sa ngayon ay ayaw niya munang tanggapin ang posisyon dahil sa tingin niya ay marami pa siyang dapat na matutunan kay Zephyro. Dahil wala ng Vice Commander si Zephyro ay itinalaga na nito si Ike bilang Vice Commander niya. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula ng kumilos ang Alliance of Kings at walang kahirap-hirap nilang tinalo ang Second Corps na sinusubukang sakupin ng Alesta. Kilalang magagaling na mga mandirigma ang mga miyembro ng Second Corps pero mabilis lang silang tinalo. Matapos itong mabalitaan ni Jiran ay kaagad niya itong ipinaalam kay Ike. Malakas ang kutob ni Ike na siguradong isusunod na ng Alliance of Kings na salakayin ng Ivalias. Dahil kung matalo sila ay madali na lang para sa mga kalaban na mabawi ang Arsnam. At kung mangyari ito ay mapipilitan na naman ng Demon Lord's Army na bumalik sa Doberberg. Sa isip-isip ni Ike ay hindi na din matutupad pa ang kanyang pangarap na makalikha ng bayan kung saan magkakasamang naninirahan ng mga tao at mga demon. Pero may naiisip na siyang paraan para tapatan ng Alliance of Kings at ito ay gagamit sila ng mga baril. Ngunit may problema naman sila dito dahil ayon kay Fiorentina ay nasisira kagad ang kanilang mga nilikha matapos lang ang isang putok. Iminungkahi naman ni Zephyro na gumamit na lang sila ng mahika pero hindi sang-ayon dito si Ike dahil malaki ang may dudulot na pinsala ng mahika. Dito na iminungkahi ni Fiorentina na mas makakabuti kung humingi na sila ng tulong sa mga dwarves na siyang kilala pagdating sa metalwork. Matapos silang matalo sa mga tao ay nagkawatak-watak sila at para matipon sila ay kailangan nilang mailigtas ang Dwarf King na si Gunther na kasalukuyang nakakulong sa Ismath Kingdom. Muli namang inalala ni Gunther ang araw nung inatake sila ng hukbo ng Ismath Kingdom. Sa kagustuhan niyang mailigtas ang kanyang anak na si Batsen ay napilitan siya na sumuko dahilan para magamit ng Ismath Kingdom ang talento nila. Ilang sandali lang ay dumating si Lilith para ilabas siya dito at dalhin sa Ivalias. Nagtataka siya kung bakit nililigtas siya ng isang demon at dahil sobrang dami ng kanyang mga tanong ay pinatulog na lang siya ni Lilith. Pagkadating ni Jiran ay kaagad silang umalis bago pa sila maabutan ng ibang bantay. Ngunit pagkalabas nila ay nandito pala ang maraming kawal ng Ismath Kingdom. Dahil inatasan sila ni Ike na iwasan ng pakikipaglaban ay tumakbo na lang sila. Buti na lang ay andito din si Ike para tulungan sila kaya matagumpay silang nakaalis dito. Nang magkamalay si Gunther ay kinausap siya kagad ni Ike. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ike at sinabi niya na ang rason kung bakit niya ito inilabas ng kulungan. Matapos makita ni Gunther ang baril ay kinumpirma niya na kaya niya itong magawa. Pero ayaw niyang maging alipin ng mga demons at mas nanaisin niya na lang na masawi. Dahil dito ay pinasama ito ni Ike sa labas para ipakita ang pagkakaisa ng mga demon at mga tao. Kung papayag umano siya sa alok ni Ike ay hihilingin ni Ike sa Demon Lord na buuin muli ang Dwarf Kingdom. Hindi naman kagad naniwala si Gunther sapagkat hindi mabubuo ang isang kaharian kung wala din ang mga naninirahan dito. Dito na siya dinala ni Ike sa shop kung saan andito ang mga dwarves pati na din si Batsen. Matapos niyang malaman ang ginawa nila Ike sa kanyang mga kalahi ay nagpasya na siya na tanggapin ang alok ni Ike. Kagad namang nalaman ng Ismath Kingdom ang pagkakatakas ni Gunther sa tulong ng mga demons. Pero hindi na ito inintindi masyado ng general dahil wala din namang silbi si Gunther. Sa halip ay pagtutuunan na lang nila ngayon ang pagsalakay na sa Ivalias. Dahil sa tulong ng mga dwarves ay mabilis na nakapag-ipon ng maraming baril sila Ike. Isa-isa na ding nagsidatingan ng ibang demon ng 7th Army Corps para tumulong sa kanila na depensahan ng Ivalias. Dahil si Ike na ang Vice Commander at naatasan ni Zephyro na mamuno sa magaganap na labanan ay kailangan sumunod sa kanya ang ibang Brigade Commander. Hindi ito naging problema sa ibang Brigade Commander lalo na nalaman nila ang pagtalo ni Ike sa dating Commander ng 3rd Corps. Makalipas ang ilang araw ay dumating na ang hukbo ng Alliance of Kings.
Dahil dito ay kaagad ding pinaghanda ni Ike ang kanilang hukbo. Nang pinaatake na ng Alliance of Kings ang kanilang first squad ay sinabayan nila ito ng catapult at balista. Pero hindi umubra ang mga ito dahil sa bright barrier ni Ike. Muling pinaatake ng general ang mga catapult at balista pero nasangga pa din ito ni Ike. Pero sa ikatlong subok nila ay dito na nila ginamit ang kanilang mga salamangkero para kontrahin ang bright barrier. Akala nila ay madali na silang makakapasok ng Ivalias ngunit nakahanda na pala ang ibang demon para pigilan sila. Pero dahil naman sa kanilang bilang ay pinipilit na ng iba na makaakyat ng pader. Boses sa nakikita ng Assistant General ay di magtatagal at bibigay na din ang depensa nila Ike. Pero gusto ng general na tapusin kaagad ang labanan para makapaghapunan sila ng tahimik. Para magawa ito ay gagamit sila muli ng catapult na siyang ikinagulat ng kanyang assistant dahil madadami ang kanilang mga kawal. Sa huli ay ang general pa din ang nasunod dahilan para hindi lang ang mga demon ang mapuruhan kundi pati din ang mga kawal ng alyansa. Dahil nagkaroon na ng butas ang pader ay dito na pinaatake ng general ang second squad. Pero hindi sila basta-basta nakapasok ng Ivalias dahil may nakaabang ding mga demon para salubungin sila. Kaya minabuti ng general na patakihin na din ang kanilang third squad. Dito na pinaatake ni Ike ang mga werewolf at kumilos na din ang mga riflemen sa pangunguna ni Jiron. Dahil dito ay napilitan na ang mga kalaban na umatras muna at saktong dito na din natapos ang oras ng mga werewolf. Bago pa makapasok sa Ivalias ang ibang kalaban ay sinarado na ni Fiorentina ang butas gamit ang kanyang demon thorns. Dahil oras na nila Gomos na umatake ay lumikha na lang sila ng panibagong butas. Base sa naging takbo ng labanan ay naayon lahat ang mga ito sa plano ni Ike. Nang matapos na sila Gomos ay kumilos naman ang hukbo ng mga Fang Beasts para punteryahin ang mga catapults at ibang siege weapons ng mga kalaban. Dahil sa dami nila ay wala nang nagawa ang mga kawal na nakatalaga dito. Dahil na-scout na ni Ike ang hukbo ng kalaban ay alam niyang may reserve force ang mga ito. Nakiusap siya kay Sephiroth na asikasuhin ang mga ito para hindi na makasali ang mga ito sa labanan. Sa pagpapatuloy ng labanan ay nagtataka na ang mga kalaban kung bakit parang nalulugi sila kahit sobrang dami ng kanilang bilang kumpara sa mga demons. Matapos malaman ng general na naubos na ang kanyang second at third squad ay nagpasya siya na patakihin na ang buong hukbo. Para madagdagan ng moral ng kanyang mga kawal ay sasama din siya sa pagsugod. Ngunit bago pa man sila makalapit sa Ivalias ay bigla na lang nabiyak ang lupa na kanilang dinadaanan. Kagad nilang hinanap ang kanilang mga salamangkero ngunit kanina pa pala nadakip ang mga ito. Nang mahulog ang general sa kanyang kabayo ay dito na ito hinarap ni Ike. Binigyan ito ni Ike ng pagkakataon na mabuhay basta aatras na sila. Pero nagmatigas lang ito kaya dito na ito inatake ni Gunther. Ililigpit na sana ito ni Gunther pero pinigilan siya ni Ike. Ang problema ay buo na ang pasya ni Gunther na iligpit talaga ito at sa sobrang takot nito na mamatay ay pumayag na ito na umatras. Dali-dali silang umalis dito at matapos malaman ng pinuno ng reserve force na umatras na ang main force ay umalis na din sila. Dahil sa tagumpay ng mga demon ay namangha na lang ang ibang brigade commander kay Ike. Makalipas ang ilang oras ay kinausap ni Sephiroth si Ike para batiin ito sa kanilang pagkapanalo. Katapos ay binigyan niya ito ng panibagong misyon at ito ay magtungo sa Zenobia na isang trading city. Matapos ang pagtalo niya sa Alliance of Kings ay siguradong magsasagawa ng all-out attack ang mga tao sa Demon Lord's army. Kaya bilang paghahanda ay kakailanganin nila ng supply ng maraming pagkain na gagamitin sakaling dumating ang digmaan. Misyon niya sa Zenobia ay kausapin ng Federation leader para sa trade treaty. Ipinangako naman ni Sephiroth na siya na ang tututok sa pag-rebuild ng Ivalias. Katapos nilang mag-usap ay kinausap ni Ike sila Jiron at Lilith para atasan ng mga ito na pamunuan pansamantala ang Ivalias. Gusto sana ng mga ito na sumama din sa kanya sa Zenobia ngunit mas kailangan niya ang mga ito na maiwan dahil sila lang ang kanyang mapagkakatiwalaan. Pumayag na lang ang mga ito ngunit hindi nila alam na isasama pala ni Ike si Sati. Nang malapit na sila sa Zenobia ay may narinig silang ingay at ito pala ay may inaatake na naman ang mga miyembro ng Redbeard Pirates. Nais ng mga ito na makuha ang babaeng sakay ng karwahe para dalhin sa kanilang kapitan. Pero bago pa man nila ito makuha ay kumilos na si Ike para iligtas ang babae. Nang makita ni Ike ang babae ay nagulat siya dahil sa pagkakahawig nito kay Sati. Hindi naman makapaniwala ang mga personal bodyguard ng babae na madali lang niyang tinalo ang mga miyembro ng Redbeard Pirates. Matapos niyang pagalingin ang mga sugat ng mga ito ay nagpakilala sa kanya ang babae sa pangalang Uriah Octave at siyang anak ng Xenobius leader. Dahil saktong pabalik na ng Xenobius sila Uriah ay sumabay na lang sila. Dito na nagpakilala si Ike sa pangalang Wright na isang mage ng Ismith.
Nalaman nila na nagtungo sila Yuria sa lugar ng isang noble para sana sa arranged marriage pero tumanggi si Yuria. Sa isip-isip naman ni Yuria na buti na lang din na tumanggi siya dahil parang si Ike na ang gusto niyang maging asawa. Pagkadating nila ng Zenobia ay iniharap ni Yuria sila Ike sa kanyang ina na si Eltria na siyang Federation leader. Bago mag-umpisa ang kanilang usapan ay minabuti ni Eltria na palabasin muna si Yuria. Katapos ay dito niya na tinanong si Ike kung ano umano ang sadya ng isang Demon Lord's army sa kanya na siya namang ikinagulat ni Ike. Hindi akalain ni Ike na malalaman ni Eltria na miyembro siya ng Demon Lord's army. Katwiran ni Eltria ay wala naman siyang kilalang mage ng Ismet na nagngangalang Reich at isa pa ay nalaman din niya mula kina Yuria at sa mga guard na isang makapangyarihang spellcaster si Ike. Dahil dito ay sinabi na lang ni Ike ang totoo at bagamat kabilang siya sa Demon Lord's army ay isa pa din siyang tao. Mga tao ang kanyang mga magulang pero isang demon ang nagpalaki sa kanya. Katapos ay sinabi niya din kagad ang kanyang sadya na trade treaty sa Zenobia. Hindi lubos maisip ni Eltria na magkakaroon sila ng trade treaty sa Demon Lord's army dahil para sa kanya ay lubhang mapanganib ito. Baka balang araw ay lipulin na lang ng Demon Lord's army ang mga tao. Kaya dito na din sinabi ni Ike na hindi ito mangyayari dahil ang layunin niya talaga ay makapamuhay ng magkasama ang mga tao at mga demons. Gayunpaman ay hindi pa din pumayag si Eltria sa kadahilanang hindi nila masasabi baka isang araw ay magbago na lang ang isip ng mga demons. Dahil dito ay sinabi na ni Ike na kaya nilang lipulin ang mga pirata na nanggugulo sa Zenobia. Aminado si Eltria na perwisyo nga ang mga pirata sa kanila dahil katumbas ng kanilang annual budget ang pinsalang na ibibigay ng mga ito sa kanilang syudad. Pumayag si Eltria sa trade treaty pero may mga kondisyon siya. Una ay ang paglipol sa mga pirata at ang pangalawa ay dapat pakasalan ni Ike si Yuria. Hindi kaagad nakapagdesisyon si Ike sapagkat kahit isa siyang tao ay nabibilang naman siya sa Demon Lord's army. Hindi naman ito problema kay Eltria dahil nakikita niya ang katalinuhan at katapatan ni Ike at baka isang araw ay maging Demon Lord ito kaya magandang pagkakataon ito para magkaroon na sila kaagad ng magandang relasyon. Biglang pumasok dito ang isang guard para ipaalam kay Eltria na umaatake na naman umano sa port ang Redbeard Pirates. Layunin ng mga ito na makuha ang sakay ng isang barko na nakatakda sanang umalis. Dahil isang mage ang kanilang kapitan na si Carasa ay hindi makapalag sa kanila ang mga guard ng Zenobia. Muling tinanong ni Eltria si Ike kung tatanggapin ba nito ang kanyang mga kondisyon. Pagkadating nila sa port ay wala na dito ang mga pirata at nakuha na din nila ang kanilang pakay. Matapos niyang tulungan ng guard ay inatasan niya ito na maghanda ng mga tao at mga sandata dahil magsasagawa sila ng counter-attack pagka-atake muli ng mga pirata. Makalipas ang ilang minuto ay nilapitan si Ike ni Yuria dahil nais nitong makipag-usap sa kanya. Tungkol pala ito sa kondisyon ng ina nito sa kasal nilang dalawa. Akala ni Ike ay ayaw ito ni Yuria kaya nilinaw ni Yuria na gusto niyang magpakasal sila dahil gusto na umano siya nito. Nasa labas lang pala si Sati kaya narinig nito ang kanilang usapan. Kagad siyang naramdaman ni Ike pero pagkalabas ni Ike ay wala na ito. Minabuti ni Sati na mamili na lang ng mga ingredients para matuwa din sa kanya si Ike. Minamatyaga na pala siya ng isa sa miyembro ng Redbeard's Pirates sa pag-aakalang siya ang anak ng Zenobia's leader. Kaya pagkapasok nila sa maliit na eskinita ay dito na siya dinukot nito. Dinala siya sa isang silid at dito niya na nalaman na pinagkakamalan siyang si Yuria. Sinubukan niyang tumakas habang tinatawag si Ike ngunit pagkalabas niya ng silid ay nagulat na lang siya dahil nasa loob pala siya ng barko at nasa gitna pa sila ng karagatan. Nakita siya ni Carasa at kahit sinabi ng nadakip sa kanya na siya ang anak ng Zenobia's leader ay nalaman kaagad ni Carasa na hindi siya si Yuria. Pero ayos lang ito kay Carasa dahil kailangan naman niya ng maid. Habang kinakausap na nila Eltria ang kasamang guard ni Sati ay pumasok si Ike para sabihan si Eltria na hahanapin niya si Sati at kailangan lang niya ng barko. Pumayag naman kaagad si Eltria at ipinagamit sa kanya ang bed-in. Matapos magbihis ni Sati ay nais sana ni Carasa na pagsilbihan siya nito bilang master. Pero mas gusto ni Sati na gawin lang ang gawain talaga ng isang katulong na katulad ng ginagawa niya kay Ike. Iminungkahi niya na magluluto na lang siya at pumayag naman dito si Carasa. Habang nasa kusina na siya at naghahanda ng kanyang lulutuin ay nag-isip siya ng paraan kung paano makakatakas dito. Ilang sandali lang ay may naisip siyang plano at humingi siya ng alak sa mga nakabantay sa kanya at sinabi niya lang na gagamitin niya ito na pampalasa sa niluluto niya. Nang maibigay na sa kanya ang alak ay ibinuhos niya ito sa kanyang niluluto dahilan para magliyab ito. Kaagad na lumapit ang mga nakabantay sa kanya at dito niya na sinamantala ang pagkakataon para buhusan din ng alak ang isa nang sa gayon ay maabala sila at magkaroon na siya ng pagkakataon na makatakas. Nang may makita siyang kandila ay ginamit niya ito para sunugin ang barko at para na din makapagbigay siya ng signal kay Ike kung nasaan sila.
Ngunit makalipas lang din ng ilang minuto ay natunto na siya ng mga nakabantay sa kanya kanina. Sinubukan pa niyang tumakbo ngunit nahuli din siya ni Carasa. Ayaw siyang iligpit ni Carasa pero paparusahan pa din siya sa kanyang ginawa. Nang puputulan na sana ang isa niyang paa ay sakto ding dumating dito si Ike at nagawa siyang mailigtas. Matapos makita ni Carasa si Ike ay kagad na ipinag-utos nito sa kanyang mga tauhan na iligpit si Ike. Kahit sobrang dami ng mga umaatake kay Ike ay wala naman silang nagagawa sa kapangyarihan ni Ike. Pero dahil ayaw ni Ike na iligpit ang mga ito ay minabuti niya na lang na ihulog ang mga ito sa dagat. Biglang inatake ni Carasa sila Ike pero buti na lang ay mabilis na nakalikha ng barrier si Ike. Gamit ang malalakas na atake ni Carasa ay walang tigil niyang inatake sila Ike. Sinusubukan lang ni Ike na iwasan ang mga ito dahil prinoprotektahan niya si Sati. Dahil sa lakas ng atake ni Carasa ay inakala niya na nailigpit niya na sila Ike. Kaya nagulat na lang siya nang muling lumitaw sila Ike at dito na din gumamit si Ike ng isa sa pinakamalakas niyang atake na hindi na nagawang masanggapan ni Carasa. Saktong nahulog si Carasa sa gamit nilang barko at matapos din nilang mahuli ang ibang pirata ay bumalik na sila sa Zenobia. Dahil naubos ni Ike ang Redbeard Pirates ay nagkapirmahan na sila ni Eltria ng kanilang trade treaty. Gayunpaman ay nakiusap si Eltria na sekreto na lang nila ang kasunduan na ito dahil wala din namang may dudulot na maganda kung malalaman ito ng Alliance of Kings. Walang kaalam-alam si Ike na di magtatagal ay matatalo na ng Alliance of Kings ang hukbo ni Zephyro na kasalukuyang nasa Alesta. Nagkaroon ng pagtitipon sa Zenobia para maipakilala ni Eltria si Ike sa ibang noble bilang fiancé ni Euria. Ngunit hindi akalain ni Ike na ito na pala ang magsisilbing seremonya ng kasalan nila ni Euria. Habang nagrereklamo siya kay Eltria ay bigla na lang may kung anong pumasok na liwanag sa kinaroroonan nila. Ito pala yung Demon Lord na nais ng pabalikin si Ike dahil nanganganib na ang buhay ni Zephyro. Dahil sa dami ng mga kalaban at sa kakulangan na din ng supply ng pagkain ay hirap na sila Zephyro na pigilan ang hukbo ng Red Dragon Division na pinapamunuan ni Erodel. Kagad na bumalik sila Ike sa Ivalias gamit ang teleportation magic. Pagkapasok ni Jiran ay dito lang din nila nalaman na nagsagawa din pala ng pag-atake ang Alliance of Kings sa Ivalias. Pero buti na lang umano'y may isang babaeng demon ang tumulong sa kanila at matagumpay nitong napigilan ang hukbo ng Alliance of Kings. Plano ni Ike na makapunta sila kagad sa Aleste para tulungan sila sa Zephyro kaya pinahanda niya kay Jiran ang mga demons sa pwede nilang maisama. Ngunit dahil marami-rami din ang sugatan sa pag-atake ng Alliance of Kings at kailangan din nilang mag-iwan na magproprotekta sa Ivalias ay baka hindi naaabot sa 500 ang kanilang maisasama sa Alesta. Biglang pumasok si Gunther para sabihan si Ike na gusto din umano nilang sumama sa Alesta. Ayaw sana ni Ike na pumayag dahil wala namang kinalaman ng mga dwarf sa labanan ng mga demons at mga tao ngunit nagpumilit pa din si Gunther. Wala nang nagawa si Ike kundi pumayag na lang kaya dito na din nakiusap sa kanya ang mga tao na kung pwede ay nais din umano nilang tumulong. Gusto umano nilang bayaran ang utang na loob nila kay Ike dahil simula nung hawakan ni Ike ang Ivalias ay naging maayos ang kanilang pamumuhay. Maliban dito ay matinding sakripisyo din ang ginawa ng mga demons nung nakaraang labanan para lang maprotektahan sila. Ayaw sanang tanggapin ni Jiran ang tulong ng mga tao kaya dito na siya sinipa ni Lilith. Kasama si Sati ay pinagalitan tuloy siya ng mga ito dahil pinapangunahan niya si Ike na magdesisyon kung ano ang gagawin. Tinanggap ni Ike ang tulong ng mga tao at ang plano niya ay hatiin ang kanilang hukbo para ang iba ay may iwan sa Ivalias para magprotekta dito. Pero pinayuhan sila ni Ike na kung sakali mang umatake ang Alliance of Kings ay mas mabuti kung sumuko na lang sila. Dahil kung malaman ng mga ito na nakikipagtulungan sila sa mga demons ay siguradong paparusahan sila ng matindi at ayaw ni Ike na mangyari ito. Kinabukasan mismo ng umaga ay lumakad na sila Ike patungo ng Alesta. 4 na araw ang kakailanganin sa paglalakad bago sila makarating sa Alesta at ang isa pang problema ni Ike ay lugi din sila dahil sa dami ng kalaban kaya kailangan niyang makaisip ng magandang plano habang naglalakbay sila. Habang patuloy sa pakikipaglaban si Zephyro sa hukbo ni Erodel ay nakaharap niya ang mage na si Valtel. Pero dahil may iba siyang pinaplano ay pinilit niya na makaiwas dito. Nagawa niyang makalayo dito at nang matanaw niya na ang hukbo na nasa labas ng Alesta ay inumpisahan niya na ang pagcast para sa gagawin niyang atake sa mga ito. Ngunit nang matatapos na sana siya ay bigla namang may pumana sa kanya. Ito pala ay si Erodel at dahil sa sobrang panghihina ay nawalan na siya ng malay. Ikinulong siya sa basement para magsilbing hostage dahil plano ni Erodel na lipulin ang buong hukbo ng 7th Army Corps. Alam niya na siguradong darating ang mga brigade commander ni Zephyro hanggat hawak nila ito. Dito na din nila naalala pareho na nagkaharap na pala sila dati sa Ivalias. Naisip ni Zephyro na kung iniligpit niya sana noon pa si Erodel ay hindi niya sana mararanasan ng ganitong kahihiyan.
Habang nagpapahinga naman sila Ike sa gitna ng kanilang paglalakbay ay sinasamantala nila ang pagkakataon na ito para sanayin ng mga tao sa paghawak ng baril. Maliban dito ay unti-unti ding binubuo ng mga dwarfs ang bago nilang sandata. Nang malapit na sila sa Alesta ay inatasan ni Ike si Jiran para magmatsyag sa Alesta. Ang kanilang gagawing plano sa pag-atake ay magbabase sa mga sasabihin ni Jiran. Pagkabalik ni Jiran ay may ipinaalam ito kay Ike at ito pala ay ang ginawang scarecrow nila Erodel gamit ang balabal at sombrero na pagmamayari ni Sephiroth. Pero dahil dito ay sigurado na si Ike na buhay pa din si Sephiroth. Matapos niyang malaman mula kay Jiran ang pangalan ng commander ng kalaban ay mas lumakas ang kanyang kutob sa posibilidad na ginagamit nito si Sephiroth na pain para sila na mismo ng mga brigade commander ang magtungo dito. Sa ngayon ay magsasagawa muna sila ng strategy meeting at gagawin nila ang pag-atake kinabukasan ng madaling araw. Pagsapit ng oras ng kanilang pag-atake ay inumpisahan ni Ike ang pag-atake gamit ang kanyang kapangyarihan. Kagad namang pinagtipon ni Erodel ang kanilang hukbo at ginamit ang kanilang mga katapot para umatake din. Habang pinagmamasdan ni Erodel ang hukbo nila Ike ay nagtaka siya kung bakit halos hindi gumagalaw ang mga ito na dapat ay sinusubukan na nilang iligtas si Sephiroth at ang ibang demons. Bigla niyang naalala ang commander ng Undying Brigade at malakas ang kutob niya na ito ang commander ng hukbo na kaharap nila ngayon. Pinabantayan niya ng mabuti si Sephiroth at pinahanda na din si Valtel. Wala silang kaalam-alam na nakapasok na pala sa kulungan ni Sephiroth si Lilith. Kaya habang binabantayan ng ibang kawal sila Fiorentina ay napansin nila ang mga nagsisibagsakan na kung anong maliliit na kumikinang. Kapangyarihan pala ito ni Lilith para patulugin silang lahat. Nang makita ni Fiorentina sina Lilith ay kaagad siyang lumapit ngunit bigla namang may pumana sa kanya. Nakita nila si Valtel na may kasamang maraming kawal at sinabihan sila Lilith na alam na umano ni Erodel ang kanilang pinaplano. Ngunit natawa lang si Lilith dahil nangyayari nga ang mga sinabi sa kanila ni Ike. Dito na nagpakita si Jiran at sa hudyat ni Lilith kay Ike ay kaagad na ipinadala ni Ike ang mga riflemen. Dahil dito ay hindi na nakaporma pa sila Valtel at dito na din sinamantala ng mga orcs na umatake. Matapos mawala ng malay si Fiorentina ay hindi na napigilan ni Sephiroth ang kanyang galit at pinunterian niya si Valtel. Hindi niya na ito hinayaan pa na makabangon at kaagad niya na itong iniligpit. Mabilis na nagsitakbuhan ng ibang kawal at nang hahabulin pa sana sila ni Sephiroth ay pinigilan na ni Lilith si Sephiroth. Dito na nalaman ni Sephiroth na si Ike pala ang nagplano lahat ng kanilang gagawin. Di nagtagal ay nalaman na din nila Erodel na napasok na sila ng mga demons. Sunod na pinunterian nila Lilith ang mga katapult para hindi na sila magamit pa kina Ike. Nang maubos nila ang mga ito ay nagbigay na ng hudyat si Jiran kay Ike. Kaya ginamit na nila Ike ang bagong sandata na nilikha nila Gunther. Mga pampasabog pala ang mga ito at dito na din sinamantala nila Ike ang pagkakataon na lumusab na. Nang malaman ni Erodel na papalapit na ang buong hukbo ni Ike ay nagpasya siya na paatrasin na ang kanyang hukbo. Dahil dito ay matagumpay na naprotektahan ng mga demons ang Alesta. Makalipas ang ilang oras ay dumating din dito ang ibang brigade commander matapos nilang malaman ang mga nangyari. Habang pinag-uusapan nila ang nangyaring labanan ay pumasok si Jiran para ibigay kay Ike ang isang sulat na galing umano sa Red Dragon Division. Galing pala ito kay Erodel na nais batiin si Ike dahil napamangha umano ito sa galing ng ginawang plano ni Ike. Gayunpaman ay umaasa pa din ito na balang araw ay muli silang magkakaharap. Pero sa susunod nilang paghaharap ay sisiguraduhin umano nito na hindi na siya matatalo. Nagpasya si Ike na sagutin ang sulat at sinabi din niya ang mga gusto niyang sabihin kay Erodel. Ilang sandali lang ay biglang dumating ang Demon Lord na may kasamang malaking dragon dahilan para magulat ang lahat. Dahil hindi ito kilala ni Jiran ay pinaalis niya ito sa pag-aakalang naglalaro lang ito. Dito na kumilo si Ike para pigilan si Jiran kaya nalaman na ng lahat na ito pala ang Demon Lord. Biglang naalala ni Jiran na ito ang babae na tumulong sa kanila na protektahan ng Evilias. Binati ng Demon Lord sila Ike sa kanilang tagumpay kalaban ng Red Dragon Division. Dahil sa mga sunod-sunod na tagumpay ni Ike ay naisip ng Demon Lord na dapat ay hindi lang single brigade ang kanyang pamunuan. Kaya simula sa araw na ito ay siya na ang magsisilbing commander ng 8th Corps. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The Strongest Magician in the Demon Lord's Army Was a Human Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.